Blessings in the name of the Lord Jesus. Welcome to Paraclet TV, making disciples through the power of the Holy Spirit. When Jesus saw his mother there and the disciple whom he loved standing nearby, he said to her, "Woman, here is your son," and to the disciple, "Here is your mother." From that time on, this disciple took her into his home. This is from John chapter 19, verses 26 to 27. Sinabi niya sa kanyang ina, "Ginang, narito ang iyong anak." Pagkatapos noon, sinabi niya sa alagad, "Narito ang iyong ina." Ito ang ikatlo sa 7 winika ni Jesus doon sa krus bago siya nalagutan ng hininga. Sa kabila ng init ng araw, ng uuyam na mga punong saserdote, miyembro ng Sanhedrin, mga Pariseyo at Saduseyo, sa kabila ng hirap at sakit ng pasa at sugat na nararamdaman, masaganang dugo na dumadaloy sa katawan ng Panginoon at hinahabol na paghinga, ang isipan ng bugtong na anak ng Diyos na si Jesus nasa iba pa rin. Sa nakadayukdok na ulo ay nakita niya ang kanyang ina na si Maria at ang minamahal na apostol na si San Juan. Sa maamo at mapagmahal na tinig ay nawika ng Panginoon Hesus sa mga katagang ito. Sa winikang ito ng Panginoong Hesus ay matututunan natin ang mga sumusunod. Una, hanggang sa dulo ng buhay ay pagsunod pa rin sa batas ang nasa isip ng Panginoong Hesus. Si Jesus mismo ang nagsabi at nagturo sa Mateo 5:17, "Do not think that I came to destroy the law or the prophets. I did not come to destroy, but to fulfill." Sa mga Hudyo, ang mga panganay na anak ay ang dapat na mga laga sa kanyang magulang. Kaya sa pagsunod dito ni Jesus, ay pinagtiwala niya ang responsibilidad na ito sa kanyang alagad na si Juan bilang panganay at mapagmahal na anak ni Maria, ay sinigurado niya ang kalagayan nito dahil sa katiwa-tiwalang si Juan. Ang tanong nga dito ay bakit si Apostol Juan? Wala ba siyang kapatid sa laman kay Maria? Meron siyang mga kapatid sa laman ay sa kasaysayan. 4 na lalaki at 2 kapatid na babae. Pero sa panahong ito na nakapako ang panganay na si Jesus, wala sila sa paligid. Inabandona nila si Jesus at maraming scholars ang nagsasabi na di pa sila nananampalataya kay Jesus bilang Kristo. Sila lamang ay naniwala kay Jesus nung mabuhay na mag-uli siya mula sa mga patay. Makikita rin dito na si Jesus bilang Diyos, kilala niya ang bawat isa sa mga disipulo niya, kung sino ang pwedeng pagkatiwalaan o hindi. Kung sino ang pwedeng bigyan ng responsibilidad, dagdagan o kaya ay alisan. Isang karangalan at masayang damdamin na alam mo na tinitiwalaan ka ng responsibilidad ng iyong guro, magulang o ng ibang mga tao. Matutunan din sa tagpong ito na ang Panginoong Hesus ay nanghihikayat ng pamilyang tali o familiar band sa kanyang tagasunod upang mabigyan niya ng diin at importansya ang pagmamalasakit at pagtitinginan sa katawan ng mga mananampalataya. Ika nga ay, we are family of God. Si Jesus bilang tao ay nauunawaan niya ang pagiging maawain, pagmamalasakit at pagmamahal na kailangan sa pagkakapatiran. Alam niya ang mga nagaganap na pag-uusig na daranasin ng mga disipulo, ang kalungkutan ng marami sa kanila at mga pagsubok sa kanilang pananampalataya. Sabi nga, mahina ako kapag nag-iisa, malakas ako kapag may kasama. Kasama
natin si Jesus at magagamit din ang mga kapatiran sa maraming pagkakataon. Sa pagbahalin tulad ni Pablo sa mga taga-Korinto, na kung papaanong ang katawan ng tao ay maraming bahagi, gayon din naman ang katawan ni Kristo. Kinakailangan gampanan ng cells, tissue, and organ ang kanilang functions upang maging malusog ang katawan. At ganun din ang katawan ni Kristo, ang Iglesia. Sa aklat ng mga gawa ay makikita ang pagkakaisa ng kapatiran dahil ito nga ay kalooban ng Diyos. Ang may mga ari-arian ay pinagbili ang mga ito upang matugunan ang pangailangan ng iba. Mababasa natin mula sa aklat ng mga gawa o Acts chapter 2 verse 41 to 42. Those who accepted this message were baptized and about 3,000 were added to their number that day. Napakalaking pamilya. They devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of the bread, and to prayer. So bilang isang napalaking pamilya, nagsimula sa aklat ng mga gawa, maging sa panahon ng Kristo, may ginagampanan na mga gawain ang bawat isang miyembro ng pamilya ng Diyos. Ikaw, kayo, ano ang papel mo? Ano ang responsibilidad mo sa katawan ni Kristo? Nagtuturo ka ba? Umaawit? Kaaliwan ka ba sa mga nalulungkot? Tugon ka ba sa mga nangangailangan? O kalakasan ka ba ng mahihina? Ano man ang nasa sa iyo, talento, kakayahan, regalo ng banal na spirito, huwag mo itong ipagdamot. Gamitin ito upang lalo pang ang pagkakapatiran ni umunlad at tumatag. Mararamdaman nawa ng mga kapatiran ang iyong presensya sa katawan ni Jesus upang ang ikatlong wika ng Panginoon ay ating maisakatuparan. Ginang, narito ang iyong anak. Anak, narito ang iyong magulang. Magmahalan po tayo. Share Jesus. Subscribe and share Paraclet TV. Go, go, go.